Breaking news mga kapatrol, Gilas Pilipinas lumapag na sa Istanbul. At in high spirits, excited ang lahat. And at the same time, makikita sa mga mukha ng mga players na nakafocus sila para sa isang layunin. At salamat, and they are all safe ngayon sa isang napakagandang hotel sa Istanbul. At sa paglapag pa lang, ay gusto nang kumain ng ostrich ang mga players. Maybe they mean turkey. Obviously because they are in Turkey. Pero sapatos naman ang gusto ni Carl Tamayo. Pero mas hanip itong si Japet nang nagtanong siya kung pahinga ba muna o pasyal agad pagdating nila sa hotel. Pahinga ba kayo o pasyal na kayo? Na? Ang gagawin nyo, pahinga na kayo o pasyal? Well, ito ang mga light moments bago sila sumabak sa isang matinding pukpukan mamaya. Very clear na gustong mag-relax ng mga players dahil alam nila na pag magsisimula ni silang mag-ensayo ay tuloy-tuloy na ito hanggang sa Latvia sa Olympic qualifying tournament. At ang importante ay makikita na natin ang chemistry ng team in and out of the playing court. They are smiling while remaining in focus para sa big game mamaya versus Turkey national team. Ang tanong, gaano na nga ba ka-ready ang Gilas? Well, alam ni Coach Tim Cone na malayo pa ang Gilas sa kanilang full potential, pero dahil merong magandang sistema ngayon ang Gilas, ay baka mapadali ang development ng team at mapakita nila kaagad ang kakaibang chemistry katulad ng Gilas na nakakuha ng gold medal sa Asian Games. Nung lumipad ang Gilas sa China para sa Asian Games, ni isa ay walang naniwala na makuha ni Coach Tim Cone ang gintong medalya. Pero kung titingnan mo ang history, merong isang player na consistent na siyang nagbibigay ng championship kay Coach Tim Cone year in and year out. At ito ay si Justin Brownlee. Ang mga magic ni Justin Brownlee ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit nagiging successful ang Barangay Ginebra. At alam nating lahat kung papaano binuhat ni Brownlee ang Gilas sa Asian Games versus Iran, China, and Jordan sa gold medal match. Hindi kasi nauubusan ng bala itong si Justin Brownlee, and he is like Michael Jordan and even more para sa Gilas. Hindi kasi paramihan ng puntos ang mantra ni Justin Brownlee, kundi ay ang maghatid ng panalo. Again, kung merong Michael Jordan and Chicago Bulls, ang Gilas naman ay merong Justin Brownlee. Ito na ang pagkakataon na patunayan ni Justin Brownlee na kaya niya, na pang world class ang kanyang talent at hindi lang pang Asia. Pero sino nga ba itong si Justin Brownlee? Alam niyo ba na nakapag-sign si Justin Brownlee sa NBA noong 2013, playing for the New York Knicks NBA Summer League for 2 years. At nakakuha ng isang NBA contract, pero sa kasamang palad ay bago pa nakapaglaro ng actual NBA game ng New York Knicks ay nagka-injury daw si Justin, kaya after only 3 days ay na-waive kaagad. Kaya ito na ang pagkakataon ni Justin Brownlee to prove to the NBA na isa siyang NBA talent kahit sa kanyang edad ngayon na 36 years old. Ang dami na kasing mga imports na naglaro sa PBA na mga NBA players, pero si Justin Brownlee ang nag-iisang kinikilalang GOAT import sa Philippine basketball. Kaya this time, siguradong merong dapat patunayan si Justin Brownlee na nagkamali ang NBA at doon dapat siya naglalaro until now. And winning it all sa Olympic qualifying tournament is the real test. At balitang NBA naman, kahit may inindas sa Luka Doncic, kakanap pa rin siya sa Olympic qualifying. Nag-report na sa Luka Doncic sa Slovenian national team at inaasahang lalaro sa FIBA Olympic qualifying tournament sa Greece sa susunod na buwan. Hindi pa halos nakapaghinga itong si Luka Doncic sa pagiyan ng Dallas Mavericks sa NBA Finals laban sa Boston Celtics at natalo ang Dallas Mavericks sa 5 laro. Binagabag ng pananakit na likod, tuhod at paa si Luka Doncic sa buong postseason ng 2023-24 pero hindi nagpapigil. Inaasahang lalaro din siya sa Slovenia, bagaman nasa Slovenian doctors ang final say kung papayagan ang 25 years old NBA star. In terms of playing for the national team, I think that's probably one of his biggest joys. So I think as long as he can walk, he's probably going to go out there and play for them.
lahad ng Dallas Mavericks General Manager na si Nico Harrison. He was hurting, but he's a warrior. Makikipag-agawan ang Slovenia sa Croatia, New Zealand, Egypt, Dominican Republic, at Greece, kung saan si Giannis Antetokounmpo ay maglalaro para sa isang slot mula sa Olympic Qualifying Tournament na papasok sa Paris Olympics. Sa pangunguna ni Luka Doncic, 4th placer ang Slovenia sa 2020 Tokyo Olympics. At tinalo sila ng Australia 107-93 sa bronze medal game. Habang si OG Anunoby naman ay mananatili sa New York Knicks. Ang defensive star ay nagbabalak na pumirma ng 5 taon, $212.5 million contract ayon sa mga reports. Ang New York Knicks ay muling pumirma kay OG Anunoby sa isang 5-year contract na magiging siya ang may pinakamataas na bayad sa kasaysayan ng koponan. At yan ay ayon kay Adrian Wojnarowski ng ESPN. Kasama sa kasunduang ito, ang option na maglalaro at isang trade kicker, ngunit mas mababa ito sa halos $245 million maximum na maaari sanang bayaran ng New York Knicks. At ayon naman kay Ian Begley, may mga maximum offer mula sa ibang koponan para kay OG Anunoby pero pinili niyang manatili para sa New York Knicks at subukan ang makamit ang titulo. Kinuha ng New York Knicks si Anunoby sa gitna ng season sa isang trade mula sa Toronto Raptors at nagresulta ito sa 20-3 na record ng New York Knicks kung saan kasama siya sa lineup sa regular season. At nitong Martes, kinuha ng New York Knicks si Mikal Bridges ng Brooklyn Nets sa isang deal na merong malaking halaga ng draft capital. Ang galaw na ito ay isang all-in push na kanilang ginawa para maging championship ready ang New York Knicks ngayong season. Ngunit kung wala si OG Anunoby, malamang na ibinigay ng Knicks ang lahat ng yon para sa isang lateral move. At ngayong nakapagpanatili sila ng kanilang pinakamahusay na free agent, nasa magandang posisyon ang Knicks upang hamunin ang Boston Celtics sa corona ng Eastern Conference. Dahil kina Bridges at Anunoby, meron na ngayon ang New York Knicks ng isang pinakakinatatakutang duo na mga defensive wings sa NBA. Si Mikal Bridges, ang runner-up sa Defensive Player of the Year noong 2022, habang si OG Anunoby naman ay napanatili para sa second team All-Defense noong 2023. Kasama nila ang New York Knicks ay merong perfectong pair ng mga defensive player na maaring ipadala laban sa mga bituin ng Boston Celtics gaya ni na Jason Tatum at Jaylen Brown, pati na rin sa iba pang superstars na maaring makaharap ng New York Knicks sa kanilang paghanap ng unang championship mula pa noong 1973.